Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo sama-samang dumulog sa hapag ng Panginoon. Taglay ang ating panalangin ng pagpupurit pasalamat at patuloy na paghingi ng biyaya, lalo't higit ang biyaya ng kapayapaan na panawagan ng ating Ebanghelyo ngayon. Itaas natin sa Diyos ang ating mga intensyon, mga panalangin, at upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang, magsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulusulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, pinalagiran sila ng mga alagad. Nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinapayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno.
Ang mga ito itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinanaligan. Tinak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Pampelya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos, bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalisay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan ang daan upang makapagpanampalataya ang mga hintil. At ang mahabang panahon, sila'y nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, ang dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ng iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, ang dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, ang dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, ang dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba pa ng pagsalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Pag pinag-usapan po ang kapayapaan o payapa, ang agad na iisip natin ay tahimik. Kaya kapag walang maingay sa bahay, ang sabi natin payapa ang bahay. Lalo na kapag walang maingay na asawa. Payapa ang kapaligiran, lalo tigit kapag gabi,
Kasi wala nang ingay, tayong maririnig na masyado galing sa sakyan, galing sa tao, o galing kung saan man. Kaya nga po ang isang pumanaw na, ang tawag natin ay namayapa na. Kasi wala nang ingay, wala nang naririnig, lalo na kung ang namayapa ay isang tsismosa. Payapa na. Kaya ang kapayapaan din ay pwede din gamitin kapag walang digmaan, kapag payapa ang pamumuhay ng mga mamamayan. Pero kakaiba ang kapayapaang binabanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang salita pong ginamit na kapayapaan ay ang salitang Griegong shalom. Ibig sabihin ay well-being, hindi lamang quietness o silence, kung hindi well-being, isang pangkalahatan na kapayapaan na nararamdaman ng isang tao. Hindi lamang walang ingay, hindi lamang walang naririnig ang kanyang tenga, kung hindi ang kapayapaan ay nararamdaman dapat sa puso natin. Sapagat pwede nating sabihing walang ingay tayong narinig, payapa ang paligid natin, pero ang puso naman natin ay hindi mapalagay. Ang puso naman natin ay parating balisa. Marahil dulot ng iba't ibang mga pag-aalaala, dulot ng iba't ibang pangamba sa ating buhay, maaring dulot din ng takot. Kaya nga alam ni Jesus ito ang mararamdaman ng kanyang mga alagad, na kanyang sabihin ang kanyang pamamaalam. Kaya nga inihahanda na niya ang kanyang mga alagad sa mangyayari sa kanya at patuloy niyang binabanggit ang kapayapaan. Maging sa muling pagkapakita ni Jesus sa kanyang pagkabuhay, ito ang kanyang binabanggit, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat batid ni Jesus na naroon ang takot pa rin, naroon ang pangamba sa kanyang mga alagad. At ito ngayon si Jesus, nagdadala ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya nga, ito'y patuloy na nararamdaman natin kapag tayo lumalapit sa Kanya. Kapag tayo sumisimba, kapag tayo nagdadasal, kapag tayo nasa simbahan, payapa ang ating kalooban, payapa ang ating buhay, sapagkat nakasentro tayo sa Diyos. Kaya nga, the moment na tayo lumabas naman ng simbahan at muli tayong na-expose sa mundo, yung kapayapaan ay tila nawawala muli sa atin. Nababalisa ulit tayo sa iba't ibang problema, sa iba't ibang isipin, sa iba't ibang mga concern sa buhay. Sapagkat nawala na tayo sa focus sa Diyos, dahil ang naging focus na ng buhay natin ay yung mga problema natin, yung mga dalahin natin, yung mga ginagawa natin. Kaya we have to go back again to the church to find peace. Pero pwede naman na dalhin mo paglabas ng simbahan ang kapayapaan. Kung ang iyong pagsimba ay hindi lamang basta't obligasyon, hindi lamang basta naka-schedule, kung hindi ito'y paraan para mas lalong matagpuan ang Diyos sa iyong buhay. Yan po ang ating pagsusumikapan. Kung paano iuugnay lalo ang sarili sa ating Panginoon. Hindi lamang sa pamagitan ng panalangin, hindi lamang sa pamagitan ng pagsimba, kundi lalo tigit sa personal na kaugnayan sa Kanya. Nadun ang tunay na kapayapaan. Na kahit tayo naka-expose sa iba't ibang ingay ng mundo, sa iba't ibang ingay ng puso, mananatiling mapayapa ang ating buhay. Kaya nawa tayo din sa ating sarili ay maging instrumento ng kapayapaan ng ating Panginoon para sa ating kapwa. Ito yung panalangin ni San Francisco ng Assisi. Panginoon, tulungan mo akong maging daan ng kapayapaan. Kung saan may alitan, hayang maghasik ako ng pag-ibig. Kung saan merong di pagkapatawad, bayaan maghasik ako ng pagpapatawad. Kung ano yung hinihingi sa atin ng Diyos, kung ano yung tama at mabuti, kung ano yung tawag ng pag-ibig, nadoon ang kapayapaan. Kaya sana po mamaya, pagbibigayan ng kapayapaan. At ito'y parati nating ginagawa. Ang ginagawa lang ho natin pag nagbibigay ng kapayapaan,
tayo tumatango sa ating mga nasa unahan, katabi, nasa hulihan, tumatango na parang inaantok, tumatango na parang manok, tumatango na parang wala lang. Bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng kahulugan ng ating pagtango, ang ating pagbati ng kapayapaan sa ating kapwa. Taglayang pag-asa, taglayang pananampalataya, taglayang pag-iisip na ang ating binabati ay kasama natin sa paglalakbay patungo sa Diyos. At napakaganda na ang bawat nagbabatian ng kapayapaan ay tunay na nagpaparamdam ng kapayapaan sa kalooban. Hindi yung binabati mo ng kapayapaan sa loob ng simbahan, paglabas mo ng simbahan, kaaway mo na, chinichismis mo na. Ang tunay na kapayapaan dapat nararamdaman sa kalooban dahil ang Diyos ay tunay na nagsasalita at nananahan sa ating puso. Kaya patuloy po nating hangarin, patuloy nating ibahagi, patuloy nating isabuhay ang kapayapaan ni Kristo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sama ang lahat ng ating mga pangailangan at ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamamayan sa lahat ng bansa ay magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, pagkaloob sa amin ng kapayapaang kailangan namin, tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang bagahay natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Sa paghahay ng sariling buhay, sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang galap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkabatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming papat ni Melrey na aming obispo at ng talang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal ni San Fernando na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Naglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, salamat mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin Magsiluhod po. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagalo mong kami malawalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles. Amanay pagmahal sa ilagumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal at sa iba't iba nilang pangailangan at pagdiriwang. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain, upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkal at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala, ang mga kasangkapan sa panalangin, upang may ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, palakpakan po natin sila. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.